Magandang araw, at ito ang report ko sa No Limitang Here, Kabanatang 32, ang Kalo. Ang ibig sabihin nito ay isang salitang lokal na tumutukoy sa isang uri ng makinarya o kagamitan na ginagamit upang itaas at ibaba ang mabibigat na bagay gaya ng bato at bakal. Mahalagang tauhan, lalaking madilaw, siya ang nagtayo ng makinarya. Crisostomo Ibarra, siya ang naganda ng selebrasyon sa pagpapatayo ng paaralan. Elias, siya ang taong nakamasid lamang sa selebrasyong ito. Mga kura, tagapagbigay ng seremonya at pagpapala sa okasyon ng pagpapatayo ng paaralan ni Ibarra. Talasalitan, inanyahan, pag-imbita o pag-anyaya, hudyat, senyales o palatandaan ng isang pangyayari, pangangatal, pagrebelde o pagurong ng kalamnan o katawan, madalas dahil sa takot o lamig. Benendisyonan, pagbibigay ng bendisyon o kabutihan. Nagpapalitada, pag-aayos sa pagbabago ng isang bagay. Nagulantang, reaksyon ng pagkabigla o pagkashock sa isang pangyayari o balita. Nagtayo ang taong madilaw ng isang makinarya na siyang nagtataas at nagbababa ng mabibigat ng bagay gaya ng bato at bakal. Ayon sa taong madilaw, ay si Don Saturnino ang lolo ni Ibarra ang nagturo sa kanya kung paano gamitin ang makinarya. Pinaghahandaan ni Ibarra ang espesyal na okasyong iyon, nagpaluto siya ng masasarap na pagkain para sa lahat ng maglalako. Nagdaos naman ang mga guro ng palaro katulad ng palo sebo, pabitin at pukpok sa palayo. Nais ni Ibarra na maging masaya at matagumpay ang pagpapatayo sa paaralan. Mayroon ding masayang tugtugan na hatid ng banda. Naroroon ang mga panauhing nanyahan ni Ibarra katulad ng alkalde, Kapitan Tiago, Alperez at si Padre Salvi. Naroroon din ang mga naggagandahang dilag kung saan pansin na pansin ang kagandahan ni Maria Clara. Tumigil na ang tunog ng banda, hudyat na magsisimula ang seremonya. Pinalibutan agad ng lahat ng nakaukang bato. Nang mapatingala si Ibarra sa itaas ay nakita niya ang madilaw na lalaki na nakangisi. Bilang bumilis ang tibok ng puso niya at naalala ang babala ni Elias noong sila ay nasa simbahan. Nabuhayan naman siya ng loob nang mapansing malapit si Elias sa kinaroroonan ng taong madilaw. Nagsimula nang magbigay ng sermon si Padre Salvi at mapapansing nangangatal ang kanyang boses at habang nagbabasa, pinasok na rin ang kahong kristal sa tinggang bumbong. Nagmungkahi ang alkalde na si Ibarra ang maglagay sa ukang bato ngunit tumanggi ito at nagmungkahi na ang eskribano na ang magsasagawa nito. Agad na kinuha ang eskribano ang tinggang bumbong at bumaba sa baitang na kinaroroonan ng uka at agad inilagay ang mga katibayan ng kasaysayan. Habang bumababa ang pari ay tumingin ito sa umuugang bato at nakatali sa lubid. Madali ang nagpalitada ang pari at pansin pa rin ang panginginig ng kanyang tuhod. Sunod-sunod nang nagpalitada ang iba pang piling panauhin. Napansin naman ng padre na hindi pa nagpapalitada si Ibarra, napilitang kunin ni Ibarra ang pala at ikinatuwa naman ito ng mga panauhin. Sa isang iglap ay natanggal ang mga lubid na siyang humawak sa malaking bato. Nagulantang ang lahat dahil sa pagguho. Ang iba ay piniling lumayo ngunit may ilang lumapit upang tignan kung sino ang nadaganan ng malaking bato. Nakita ng lahat ang nakatayong si Ibarra habang hawak-hawak pa rin ang pala. Sa paanan ng binata ay dugo ang katawan ng isang madilaw na lalaki. Ang mensahe ko sa kabanatang ito ay pagkakaisa at suporta ang susi sa pagtatagumpay
ng mga layunin ngunit ang pagbabago at katarungan ay kailangan upang mabago ang lipunan. At yun lamang, maraming salamat.